Good morning everyone. Alam ko po na it's been already 10 days yata since nakakaranas tayo ng matinding pag-ulan at marami na po sa atin ang napeperwisyo ng pag-ulan at pagbaha dahil walang humpay. At dito po sa mga gantong pagkakataon ng mga calamity at disaster, talagang marerecall natin at magsising in sa atin yung katiwalian po na ginagawa at korupsyon natin sa gobyerno, na we are suffering the consequences of their kasakiman, diba? So maybe God is allowing this para ma-expose din yung mga kasamaan nila at para magkaroon talaga ng pagkakataon na sana nga sila ay makonsensya, diba? Kasi naghihirap ang buong Pilipinas dahil sa naging nila, greediness and corruption nila. So, let's continue to pray kasi parang sabi yata ng Pag-asa till next week ganito yung panahon. So, wag naman kasi pataas na ng pataas yung baha. Pero, let's be hopeful and let's continue to trust God that He will not leave us nor forsake us. Si Lord pa rin ang in control over sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Actually, update lang dito sa amin, baha na sa paligid. Kaingin kami sa Malolos, Bulacan. So, Bulacan talaga bahain yan eh. Medyo mababa ang Malolo. So, dito po sa barangay namin, yung mga streets na iba flooded na. Pero, dito naman sa, namin, buti naman dito sa garahe pa lang namin, hindi pa naman pumapasok sa loob ng bahay namin kasi medyo elevated kami. So, praying na huminto na yung pag-ulan. Anak ko nga nagpe-pray din kanina. Sabi, Lord, tama ng pag-ulan para papasok na yung tubig sa bahay namin. Pero may mas malala pa pong mga situation like sa mga ibang mga kalapit nating mga towns, kalapit na lugar. Like Kalumpit, yan, mga lagpas tao dyan. So, praying po sa inyong lahat. Ang ingat po tayo ha. At kung kinakailangan nyo na mag-evacuate, gawin nyo na. Kesa naman mas stranded pa po tayo. So, let's continue to pray na sana wag nang mahabag ang Panginoon, na wag nang tumagal itong mga pag-ulan-ulan na to. So, I want to share the love of God and encouragement to all of you sa pamamagitan po ng verse na to, na alam ko na karamihan sa atin ay sobrang aware, ay sobrang familiar na po tayo dito. Sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, declares the Lord, plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a future." So let's dive into this passage from Jeremiah. Ano ba ibig sabihin niya? Bakit sinabi nito? At sino nagsabi nito? At kanino to sinabi? So of course, si God yan. Pinasabi niya through the prophet Jeremiah sa kanyang mga Babylonian, sa mga exiles niya sa Babylon, mga Israelites na na-exile sa Babylon. Ayun, kasi alam nyo na-exile sila dahil sa kanilang katigasan na ulo at paulit-ulit na pagsuway sa Panginoon. So, they were exiled to Babylon. Ayun, sabi ng Lord, 70 years silang ma-exile. But after that, He would bring them back to their land, diba? God said He had plans for their welfare and future and not for harm. So, He invited them to call on Him, pray to Him, and seek Him. God promised that He would listen to them. Yan. So, anong ibig sabihin nito? Diba? Itong mga Israelita na to na matitigas ang ulo na na-exile sa Babylon for 70 years, makikita dito na hindi sila sinukuan ng Panginoon, diba? Yung pagmamahal ng Lord na natili sa kanila, habag, grasya, pag-ibig ng Panginoon. God had not abandoned His people even though they were experiencing hardship and discipline. His promises were connected to His timing, not theirs. Kasi after 70 years di ba minsan feeling natin, ay hindi ako naririnig ng Lord, wala siyang pakialam sa akin, hindi niya ako mahal. Kasi bakit ganito, ang tagal na ako nagdurusa. Pero it doesn't mean, no, di ba? Minsan doon tayo nakatingin doon sa present situation natin, yung yung duration ng ating pinagdadaanan, gaano ba to katagal. Pero sa totoo lang, God is really working behind the scenes at hindi na tayo pababayaan. The plans of God are rooted in His faithfulness, mercy, and covenant love, not in temporary comfort. Pumapasok dito yung famous na kasabihan na God is more concerned about our character rather than our comfort. Di ba tayo kasi, ang mga tao talaga, mas gusto natin maging comfortable tayo. Pero ang Lord, tinitingnan niya yung ating character building. Kung paano nababago yung ating character through that circumstances.
Pero through suffering, doon tayo talaga na-mold na natatransform. Doon din nakikita, kasi napipiga tayo doon eh. Doon lumalabas kung ano talaga yung nasa puso natin. Kung sa mga ganong situation, will we still praise or thank God, or will we reject God and turn away from Him? So, ang prayer, it is part of God's relationship with His people. He wants us to turn back to Him and depend on Him. So, tinuturo po dito ng Jeremiah 29:11 na the Lord is trustworthy even when we do not immediately see His plans. How does this verse apply to us right now? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. For me, in general, parang ito ay pangungusap ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Lalo na sa kasi lagi kong kasama sa prayer, itong nangyayari sa bansa. Nai-stress ako every time na nagbabrowse ako sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok or any social media. Actually, ako na nga magtingin ng news kasi napafrustrate ako. Nalulungkot ako sa mga nababasa ko yan, about sa ating presidente, sa ating mga government officials na talaga namang ito, lalo ngayon, pag antong binabaha at umuulan, naaalala ko, hindi ko naman pinapansin yan eh. Pero pag nakikita ko yung bahang-baha, tapos nakikita ko sa balita, ang daming mga tao na nire-rescue, lagpas tao, ganyan, pinapasok yung bahay. Grabe kayo, grabe kayo. Sabi ko sa, Lord, grabe sila. Sobrang sama nila. Paano nila na-atim na, yan. Parang, kumbaga meron naman talaga kasing, nun eh. Meron na nakalaan na funds para dyan sa flood control projects. Pero, kinamkam nila, nakakagalit, 'di ba? Lahat naman tayo same mutual ng feelings. Pero gaya ng sinabi ng Lord, may plano siya. Kung bakit niya inalaw even yung mga ganyan na nangyayari sa ating government, sa bansa natin, sa mga natural disaster, calamity. Sa pamamagitan nito, pag ganito na ba yung situation natin, napafrustrate na tayo, nawawala na tayo sa wisyo, imbes na mag-pray tayo, imbes na mag-focus tayo sa magtiwala tayo sa Lord, nagrereklamo na tayo, nag-aano na tayo, nag-fret na or nagwo-worry na tayo. So, how can we apply this? Let's learn to trust God even when our situations are difficult or uncertain. Let's remember that God's timing may be different from our expectations. Sa ngayon, sasabihin natin, wala namang ginagawa ang Diyos sa kanila. So, yung mga masasamang tao, parang feeling nila, hinahayaan sila. At para bang, sa totoo lang, kinukonsinti ba? Ganyan. Hindi kinukonsinti ng Lord. Never never tinolerate ni God ang kasalanan. At never niyang kukonsintihin. Kaya lang hindi pa dumarating siguro yung punishment or judgment niya is meron siyang iniisip na paraan. At saka makikita natin, sabi nga sa 2 Peter 3:9, the Lord is the Lord is slow in anger, 'di ba? He is gracious to everyone na wanting them to come to repentance. So baka binibigyan ng Lord ng chance na magbago at magsisi at gawin yung tama, 'di ba? Pero sa totoo lang, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Like dito sa nangyayari sa Pilipinas. Kung ano man, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang yung problema ng bansa, yung mga personal matters natin, meron tayo pinagdadaanan sa health, sa finances, sa family, ganyan-ganyan. Lahat yan, meron niyang ginagawa si Lord behind the scenes. At siguro maaring way lang to ng Panginoon for us to really come to Him, to really seek Him earnestly, for us to labor earnestly in prayer. 'Di ba? And really study His word, draw close to Him, 'di ba? Yun naman ang purpose eh. So let's continue to pray and seek God instead of losing hope. Let's believe that God is working for our good and spiritual growth even during seasons of hardship and waiting. So yan, God's character. Let's not forget that God hears sincere prayers. Nakikinig po ang Diyos. Totoo yan. So, may tamang timing lang siya at kaparaanan sa lahat ng bagay. He is faithful, sovereign, good, and He listens to our prayers. He loves us unconditionally. His grace is abundant. Diba? So, yan. Let's continue to pray. And I hope na na-encourage po kayo sa verse na to. God knows what's best for us and He has plans to prosper us, not to harm us. Even sa mga panahon ngayon, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Itatagpos tayo ni Lord. Iraraos tayo ni Lord. Okay? So, God bless. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.